Ayan. Good evening po. Good evening, youth. Excited pa kayo? Hinabahan ako. Ayan. So, ngayon po tayo muli ay nasa ating upper room worship night. At ang title natin ngayong gabi ay pakibasa ng sabay-sabay. Go! And para tayo magsimula sa ating worship, pwede ba tayong lahat tumayo? Masaya ba kayo? Pag nga na masaya, di ba sabi pag ikaw ay masaya, tawa ka nga. Ano pa? Pag ikaw ay masaya, ano pa? Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon ngayon. Let's worship Him with this song.
Pahinga lang. Pahinga lang saglit. Okay. Na-bless mo ba kayo sa ating joyful songs? Amen ba? Amen. Okay. Baka kahit medyo... Actually, hindi nga masyado nakapag-prepare kami worship team. Pero, ang Spirit ng Diyos ang kumilos. Amen po? Amen. So, for this time, tayo po muli ay makakarinig ng salita ng Diyos at nandito naman ako muli sa inyong harapan. Ayan. Nagkasama na ba kayo sa akin? Parang nyo naman ako. Parang natin ang naman. Okay? So, ngayon po, ako po ang naatasan na muling magbahagi ng Word of God sa ating upper room. So, ayan. Ready na ba kayo? Ayan. Feeling ko nga nabobore kayo sa akin kapag ako ay nagtuturo kasi maraming history lesson, di ba? Maraming contextual lesson. Nabobore ba kayo sa gano'n? Uy, sumunod kayo. Nabobore ba kayo sa gano'n? Opo, dahil dyan, malulit ganun ngayong gabi. Okay, pero bago yun, ayan, tingnan natin nga muli ang ating title para sa upper room worship night natin ngayon. Thank you po. Okay. Hihirap rin ako. Okay, sinihingin ako sinakabahan. Pero ayan na, okay, nakita niyo naman yung post natin, di ba po, sa Facebook. Nakita niyo ba? Sana sinusuportahan niyo yun, no? Ako nag-design this time. Ayan, kahit patangit, kasi wala sa pastor, siya ay nasa fasting. Pero dito siya ngayon. So, kayo sa kanya. Ayan, paano Okay, so ayan. Pakibasa nga po natin ang ating title para sa upper room worship night natin ngayong gabi. 1, 2, 3, go! Narinig niyo yung hinga ko? Yung hinga ko? Sabihin niyo hindi. Joke. Pero ayun nga. Ayan, for such a time as this. So, meron ba sa inyo nag-wonder kung tungkol saan niya? For such a time as this. Ano kung muna yung naisip na nakita niyo yan, pinost natin sa light bearers? Siyempre yung ibang mga high school, alam na kasi spoiler alert na ako nag-spoiler na ako sa discipleship. Pero ayan po ay matatagpuan sa aklat ng Esther. Parang hindi ko magana yung pointer. Hindi ba gumagana yung pointer? Ayan. Sa Esther chapter 4 verses 12 to 14. So ayan po ay isang excerpt mula doon sa verse 14. At ayan po ang napili natin ituro ngayong gabi. Ayan, basahin nga natin ang Esther chapter 4 verse 12 to 13. Ayan po, ito yung main scripture natin ngayong araw. Okay, 1, 2, 3, go! When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. So ayan siya. See, for such a time as this. Basahin natin sa Tagalog para mas maintindihan natin mga tubigo. Pagkatanggap ni Mordecai ng message ni Esther, sabi niya, huwag mong isipin na porke nasa palasyo ka, mas ligtas ka kasi sa iba kang mag-isip. Nagaling naman sa ibang lugar. Pero mamatay ka, pati ang pamilya ng tatay mo. Pero malay natin, baka naman naging reyna ka para sa ganito pagkakataon. Okay, pagpalain ng pagbabasa ng salita ng Diyos. And ngayon, nakita na rin na natin kung saan galing yung ating title sa For Such a Time as This. So kung nabasa natin yung part na yan ng Esther, ito yung part na may sinasabi si Mordecai, actually nitong time na to, may problema na silang kinakaharap. At ano kaya yun? Hulaan nyo kung ano yun. Sila ay, ano daw? Ay, nakalagay yun. Saan na yun? Ay, ano? Mamamatay ka. So nung time na yan, sila po ay nasa danger ng pagka-ubos ng kanilang lahi. Okay, so para mas maintindihan natin yung context, puntahan natin yung walang umpisa. Ayan, masabi na kayo sa akin. Kapag ako nagtuturo, babalikan natin lahat ng kaganapan, okay? Para mas maintindihan natin yung context. At yung political
status ng panahon na to, yung kwento ng Esther. So, ayan, tinuro na rin niya nakaraan. Alam natin lahat yan, no? 1020 to 931 BC, ang kingdom ng Israel ay united pa. Tama po? Okay, nagkaroon sila ng ilang hari? Ilang hari ang nagkaroon ng United Kingdom of Israel? Tatlo. Okay, si King Saul, si King David, at si King Solomon. So after niya, lumiwas ang ilang taon, 931 BC, ano nangyari? Sila ay nagkaroon ng civil war at nahati ang kaharian sa north and sa south, which is yung, alin dyan yung north? Israel, and south yung Judah, di ba? Yung nakaraan nagturo ako sa inyo ng Elijah. Saan si Elijah dyan? Sa north siya or sa south? Saan? Sa north siya. Kung siya sa south kasi tumakas siya. Okay, so sa north sa Israel. Kasi doon sa Israel, lahat ng hari ay masama, hindi lahat ng kings. Pero sa Judah, pantay lang, di ba? Okay, so nagkawatak-watak sila. At ang Israel po ay sinakop ng superpower ng panahon na yan, which is ang bansang Assyria. So sinira nila ang Israel, nagkawatak-watak yung mga tribes. Ang natira na lang na buo yung Judah kasi sila nasa south, di ba? Pero hindi laging sila yung pinakamalakas ng Assyria. Dumating ang mga Babylonian, sila King Nebuchadnezzar, naalala nyo? Opo, sila King Nebuchadnezzar, sila yan, Babylon. Natalo nila yung Assyria, so nakuha din nila yung Israel. Pero mas malakas sila, mas napalawak nila yung kanilang kaharian at inabot nila yung Judah. Ang taon na yan, 587 BC, sinira ng Babylon ang Judah at sinunog ang templo ng Diyos. Yung templo pinagawa ni Solomon. So ayan, yung time na yan, ayan yung parang lowest point ng kanilang history. So, ayan. And after that, na-next ko ba? Ayan. Siyempre, hindi rin nakabang buhay yung Babylon yung pinakamalakas. Dumating yung next na pinakamalakas, which is yung Persia. Di ba? Nakikita natin yung rise and fall of powers. Dumating yung Persia at tinalo nila yung Babylon. At, ayan, ng 538 BC, si King Cyrus the Great, nagkaroon siya ng edict na inalaw yung mga Jews na bumalik sa Judah. So medyo pag naiisip niya si King Cyrus, medyo naisip, medyo mabait siya kasi siya yung nag-allow sa kanila na bumalik. Pero actually hindi lahat sila nakabalik diyan. Pero naaalala niyo kung sino yung mga bumalik, ilang mga pangalan na bumalik. Sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego, naalala niyo? Sila Ezra, sila Nehemiah, di ba? Ayan yun. Pero hindi lahat nakabalik, katulad ng sinabi ko. Pero mga ilang naiwan, isa doon yung ating mga bida ngayon, si Esther at si Mordecai. Pero wait lang. Ayan, nung nandun na sila, tinry nilang i-rebuild yung temple at nabuo nila yun in 5 years. And during that time, noong 486 BC, naging hari si King Xerxes the First ng Persia. Naging descendant siya ni King Darius the Great. At naging sobrang yaman niya kasi sobrang powerful at sobrang successful as a king ni King Darius the Great. At dito na yung naging start ng ating story. Sa Esther, chapter 1, verses 1 to 4. Nilagay next. Ayan. Okay, sige. Ayan. So, nung time na yan, ni King Xerxes, binuksan ang Book of Esther sa isang pagpapakilala ng hari na naghahari ng panahon na yun sa Persia. So, ayan si King Xerxes ng Persia. Sakop niya 127 na probinsya. Wala yan India hanggang Ethiopia. So, nakikita niyo. Wala akong mapa nilagay dyan, pero pag na-imagine mo, sobrang laki nun. Yung India na sa South Asia yun, di ba? Ethiopia, sa Africa. Ganon kalawak yung kanya na kanyang nasasakupan. Sabi niya, yung palasyo niya ay nasa city ng Susa, na capital ng Persia. Noong pangatlong taon niya bilang hari, nagpahanda siya ng malaking salo-salo. Okay, so medyo familiar kayo sa movie na 300. Alam niyo yung movie na 300? Yung Spartans, ahu-ahu. Ayan yan. O, di ba? Yung Sparta ay isang lugar sa Greece. And actually, itong si King Xerxes, ang pinaka-goal niya sa buhay ay magpalawak syempre yung kanyang kaharian, yung Persia, at sakupin ang Greece. Pero maraming beses siyang nag-fail. Isa yun yung unang beses, yung Battle of Thermopylae, na sinakop niya, tinry niyang sakupin yung Persia, pero natalo siya ng 300 na tao na pinamumunuan ni King Leonidas. At siguro itong time na to, kaya siya nagpapahanda ng salasalo kasi nagpe-prepare siya para sa kanyang
campaign. At sabi niya, lahat ng importanteng tao sa kanilang kaharian pumunta doon. Okay? Lahat ng officials, pati leaders ng army, ng Persia at media, pati mga kanilang tao at governor ng mga probinsya. At gano'ng katagal sila nag-party? 6 months. To be exact, 187 days. O, diba? Imagine nyo, 187 days holiday. Walang pasok. Tapos, lahat ng officials na hindi sila nagtatrabaho, nagsasaya lang sila. Tapos yung mga pangangailangan nila, sinusustentuhan ng hari, di ba? Nai-imagine nyo ba? Ganun ka garbo yung paghahari ni King Xerxes ng panahon na yan. And, syempre, dahil ganun sila katagal nagiinuman, ayan, sabi niya, nung pang-7 araw, after 1 week, ng handaan ay masayang may pag-inuman ng hari. Sa English translation po, sabi niya, the king was merry with wine. Ibig sabihin, lasing na siya. Okay, kaya, ayan, ang ginagawa ng mga lalaki pag nalalasing, ano nangyari sa mga lalaki? Gusto ng babae. So, ayan, dumating tayo sa verse 11. Sabi niya, inutusan niya daw yung kanyang mga eunuch, mga servant na dalhin sa kanya ang kanyang asawa na si Queen, sino? Vashti, ayan, suot ang corona nito. Sabi, kasi maganda daw si Queen Vashti. At gusto niyang ibida sa kanyang mga bisita. Pero, ano nangyari? Si Queen Vashti ba pumayag siya? Hindi po, hindi siya pumayag. Siyempre, ikaw ba kung si Queen Vashti, papayag ka, mga lasing yung nandoon. Tapos papupuntahin ka. Actually, ito, may sabihin ako sa inyo. May interpretations na sinasabi. Sabi, diba, gusto nilang makita siya ng suot ang kanyang corona. May interpretations na nagsasabi na gusto nila, suot niya, corona niya lang. Yes, no? O, wala siyang suot. Okay, so gusto nila nga siyang ibida kasi maganda siya at maganda ang kanyang katawan. So si Queen Vashti ay nagtumanggi. Wait lang, disclaimer muna, parang nagugulat yung mga kabataan natin. Itong aklat ng Esther na binabasa natin ay, ang setting niya paganistic, very wicked. Ito ay hindi Judah, hindi Israel. Okay? Yung hari dito, wicked. Yung bansa, wicked. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At mahilig sila mag-party. Ayan. Kaya kapag nagbasa mo ito, maraming party, maraming inuman, maraming sex, maraming mga, basta, mga pangit na bagay. Mga bagay na hindi normal para sa isang Jew. Okay, mga Hudyo na katulad nito ni Esther at ni Mordecai. So, ayan. Tumanggi nga si Queen Vashti at galit na galit ang hari. So, for context din, walang batas na nagsasabi na si Queen Vashti bawal siyang humindi sa hari. Ibig sabihin, nung humindi siya, pwede yun o bawal? Pwede mo lang batas na nagbabawal sa kanila, nagbabawal sa kanya na maghindi sa hari. Pero syempre, dahil nasaktan yung pride ni King Xerxes, anong nangyari? Sabi niya, galit na galit siya. Ano na kaya sa tingin niyo nangyari? Siyempre, natasik siya bilang reyna. Siya, tanong niya yung kanyang mga advisor, anong dapat kong gawin? Dahil itong asawa ko, ayaw sumunod sa akin yung reyna. Alam mo, itong mga sip-sip na mga advisor, sabi sa kanya, kapag nalaman ng buong lupain na ganito yung response sa'yo ni Queen Vashti, lahat ng kababaihan, ganun din yung gagawin sa asawa nila. Hindi sila susunod, hindi sila magpapasakop. O diba, nag-overthink na sila. So sabi, kailangan siyang maparusahan. So pinatansik nila si Queen Vashti. At sa chapter 2, fast forward tayo, paglipas ng ilang panahon, kahit humupa na ang galit ni King Xerxes, naiisip pa rin niya yung ginawa ni Vashti at yung batas na ginawa niya laban dito. Kasi nga pinatalsik siya, di ba? Hindi na siya reyna. So kahit ang panahon na ito na humupa na yung kanyang galit, ay hindi niya na pwedeng bawiin yung batas na ginawa niya. Ito pa, for context, ito sa Persia, noong panahon nila, ang batas ng hari ay irreversible. Ibig sabihin, kapag ginawa nila yung batas, bawal nang bawiin kahit anong mangyari. So kahit ito nga, itong humupa ng galit niya, parang ika na baby, parang wala na. Dahil napasa na yung batas na siya ay pinatasik na si Queen Vashti bilang reyna. So andito na naman yung mga advisor. Nagsuggest sila ngayon kay King Xerxes, sabi nila, bakit di kayo magpahanap ng magagandang dalaga na bata pa? So ayan, hanap daw ng mga virgin, na mga babae, magaganda, sa buong kaharian. Tapos, ano gagawin? Tapos, piliin nyo yung dalagang pinakagusto nyo. At siya na ang gagawin natin kapalit ni Reyna Vashti. Okay, so,
Ayan, sa 127 na provinces, may tigi-isang representative sila na bawat isa doon ay pupunta sa harem ng hari. Sabihin natin, so lahat yung titikman niya. Isa-isa per night. Okay, so kung sino yung kanyang mapipili na pinaka-bet niya, yun yung magiging reyna. Okay, so ito na. Punta tayo sa verses 5 to 7. Pinakilala sa atin si Mordecai. Isa siyang Hudyo na nakatira doon sa capital city, sa Susa. So malapit din sa palasyo. Siya ay isang Benjamite. Isa siyang, Hudyo nga, isa siyang Benjamite. And kaya siya nandiyan kasi isa siya sa mga pinatabo ng Babylon mula sa Jerusalem. At kasama niya yung kanyang pinsan na si Hadassah. Isang magandang dalaga na ulila na, wala ng parents. So ano nangyari? Itong si Mordecai, yung pinsan niya ay inampon niya na parang isang tunay na anak. So siya ang naging adoptive father ni Esther. At sabi diyan sa description, magandang dalaga daw si Esther. Maganda rin ang kanyang katawan. Ayan, ang namatay yung kanyang magulang, nilagaan siya ni Mordecai na parang isang tunay na anak. Alam na natin, so si Esther sumali doon sa contest ng pagandahan. So parang beauty pageant yan. Sino yung magiging next na reyna? So, ayun, nalaan nyo ang nangyari. Si Esther yung nanalo. Okay, so si Esther yung napili ng hari. Ang problema, si Esther ay isang Hudyo. So, anong solusyon? Huwag sabihin. So, ang naging solusyon nila is, huwag na lang natin sabihin sa hari na si Esther ay Hudyo. E di, walang problema. O sige, lumipas ang 3 taon, punta tayo sa Esther chapter 3. Ay, nangyari? Ay, hindi pala muna. Wait lang. Punta muna tayo dito sa verses 19 to 23. So, nung naging reyna na si Esther, ang nangyari, si Mordecai din, nagkaroon siya ng position sa palasyo. Naging official siya ng hari at siya ay nagtrabaho sa gate. So, parang, official siya doon sa gate. Okay, so ang nangyari diyan, merong 2 eunuch na nagalit kay King Xerxes. Tatandaan niyo ito, mahalaga ng part na story na to. Tapos, gusto nilang patayin yung hari. At sa dami naman ng officials na nandun, si Mordecai yung nakarinig. Naka-overhear ng plano nila na papatayin nila yung hari. So, anong ginawa ni Mordecai? Sino muna ngayon kay Queen Esther? Si Queen Esther naman, sinabi sa hari. So, nagkaroon ng investigasyon at napatunayan na totoo yung sinabi ni Mordecai. Kaya yung dalawang bantay sila ay binitay. Tapos yung nangyari na yun ay pinasulat ng hari sa official record ng kaharian. Okay, so nakalagay sa Chronicle, sinulat yung nangyari na yun. Tandaan nyo Okay. Next, punta na tayo 3 years later. Esther chapter 3, pinakilala sa atin ang antagonist ng story na si Haman. So ayan, si Haman po ay isang Agagite. So kaabu-abuhan siya ni Haring Agag. Kung naalala niyo si King Saul, yung unang hari, naalala niyo, Benjamite din yun. Bakit inalis sa kanya yung anointing? Naalala niyo ba? Kasi nung inutusan sila ng Lord na saupin yung Amalekites, sabi, anong gagawin? Lahat ng tao, bata, matanda, babae, lalaki, anong gagawin? Papatayin, pati yung mga hayop. Okay? Sinunod kaya yun ni King Saul? Hindi. So yung mga hayop, kinip nila, sabi nila, pwede daw gawing offering sa Lord. Okay, so sinuhay niya yung Diyos kasi gusto niya mag-offer sa Lord. So, hindi lang yun, binuhay niya yung hari at yung pamilya ng hari, si King Agag. Si King Agag po nabuhay, pati yung pamilya niya, pero eventually, inalis kay Saul yung anointing, si Samuel, pinatay niya si King Agag. Pero itong mga pamilya niya, probably may iba doon nakaligtas. Ngayon, nabuhay itong si Haman. O di ba, kung pinatay lang sana ni Saul yung hari, o di ba, may mga nadadagdag na naman ako. Kung pinatay lang sana ni Saul yung hari, edi sana, walang story ng Esther. Pero ayan, si Haman po, na isang Agagite, naging prime minister. So sobrang taas ng posisyon niya, iniutos ng hari sa lahat ng official ng palasyo na dapat silang lumuhod at magbow kay Haman para magbigay galang. So sumunod silang lahat maliban kay Mordecai. So bakit kaya si Mordecai di sumunod? Actually, hindi na
napansin ni Haman na hindi dumulod sa kanya si Mordecai. Ang nakapansin, sino? Sabi dyan sa verse 3. Yung mga ibang officials, sabi, uy, ba't di ka sumusunod sa hari? Sabi, lumuhod daw. Alam niyo ba sinasagot ni Mordecai? Medyo nonchalant yung sagot niya. Sabi niya, Jew kasi ako eh. Hudyo kasi ako. Okay, sige, explain natin. Kasi yung mga Hudyo, ang pagbaba o pagluhod ay a sign of worship. Okay, so, kapag lumuhod sila kay Haman, ibig sabihin, pinapakita nila na sinasamba nila si Haman. So, si Mordecai, humindi siya, ayaw niyang gawin. Kasi nga, sumusunod siya sa commandments. Diba? Nabawal silang sumamba sa kahit sino maliban sa Diyos. Okay, forward sa 8 to 10. Nung nalaman ni Haman na itong si Mordecai ay hindi lumuluhod sa kanya dahil isa siyang Hudyo, syempre naging reaction niya. Nagalit siya. Pero yung galit niya medyo overkill. Hindi lumulod sa kanya, nagalit siya kay Mordecai. Kaya ang ganti niya ay papatay niya yung buong lahi niya. Di ba? May kailan ba kayong gano'n? Yung parang natapakan mo lang yung pasi yung bahay niyo. Yung parang basta overkill. O ay siya mag-react. O ay gumante. Ayan, so gano'n si Haman. Sabi niya sa hari, may isang lahi na nagkalat sa buong kaharian niyo. At makikita sila sa bawat probinsya. May mga kaugalian sila na hindi kagaya ng ibang mga lahi. Kasi nga, iba yung batas na sinusunod ng mga Hudyo. Isa din silang batas. Hindi nila sinusunod ang batas ng hari, kaya hindi nakakabuti sa inyo kung hahayaan nyo lang sila. Kung gusto nyo mahal na hari, pag-utos nyo nang patayin sila lahat. So ito na yung plot ni Haman na patayin lahat ng Hudyo. So sabi niya ba, mag-aambag ako ng 350,000 na kilo ng silver. Imagine, sobrang daming pera. Para daw, ipatrabaho yun. So si King Xerxes, sa tingin niyo, pumayag kaya? Medyo push over kasi si King Xerxes, lahat ng medyo susyong siyang hari. Lahat ng sabihin sa kanya, sinusunod niya. So ayun na, si King Xerxes, sinunod niya. Pinirmahan nila yung batas, so na in-announce na sa buong kaharian na lahat ng Hudyo ay papatayin. Pero kailan? Ginawa nila, nag-roll sila ng dice. Yung tawag dun sa dice, alam mo yung dice, di ba? Yung dice ay, sa language nila ay Pur. Kaya yung celebration ng Purim, dito galing yun. Kasi pinapaalala sa mga Hudyo na niligtas sila ni Lord mula sa genocide. Okay, so ayan. Nag-roll sila ng dice, sabi, 11 months. Within 11 months, lahat ng Hudyo sa kaharian ng Persia at Media ay papatayin. Okay, so kung ikaw yung Hudyo doon sa lugar na yun, anong mararamdaman mo? You have 11 months to live. Anong gagawin mo? Sige, tingnan natin yung mga ginawa nila. Ay, dito, may naskip ako. Ayan. Basta ayan, sabi ni King Xerxes, sa'yo na yung pera, pati mga tao, gawin mo sa kanila kung anong gusto mo. And then, punta tayo sa chapter 4. Nalaman na ni Mordecai yung nangyari. Anong ginawa ni Mordecai? Pinunit niya ang kanyang suot at naggamit siya ng sako at naglagay ng abo sa ulo at naglakad sa city habang umiiyak. So dahil mamatay na silang lahat ng mga Hudyo, si Mordecai po ay nagluksa. So yung ginagawa niya na yan, yung nagsuot ng sako, yung nalagay ng abo sa ulo, is a sign of pagluluksa. Okay? So, ayan, iyak siya ng iyak. Sabi rin sa conversion, malakas at grabe yung iyak niya. Yung pag-iyak niya. So sabi sa verse 2, pumunta siya sa palasyo. Pero pagdating sa entrance, hindi siya pumasok. Bakit kaya siya nasa palasyo? Gusto niya kausapin si Esther. Gusto niya ngayon kausapin si Queen Esther na kanyang pinsan, na kanyang anak. Okay, so sabi niya sa verse 3, sa lahat ng probinsya, kapag na-announce na dun sa probinsya na yon, napapatay lahat ng Hudyo, ang nangyari, nag-fasting sila, umiiyak, nag-iiyak sila malakas daw, sabi niya. Nag-fasting sila, umiiyak, humahagulgul, at halos lahat sila nakadamit ng sako at nakahiga sa abo. So, ayan. Sabi sa verse 11, alam ng lahat, ay, wait lang. Okay, so napunta na tayo doon sa, pumunta si Mordecai doon sa temple para kausapin si Esther. Pero dahil hindi siya papapasukin, nagpadala ng messenger. Sinabi ni Mordecai, paano kaya sila makakaligtas? Paano sila makakaligtas? Gagamitin niya syempre yung kanyang na reyna ng buong Persia. So may power yun, tama?
So sabi niya, aminin mo na kaya kay King Xerxes na isa kang Hudyo para ma-revoke yung batas. Gets nyo? Para hindi sila patayin. Okay, so sinabi niya yon. Pero itong sa Esther, may problema. Sabi niya, alam ng lahat mula sa advisor ng hari hanggang sa mga tao sa probinsya na papatayin ng kahit sinong pumunta sa inner court ng hari. Mapababae ka man o lalaki, kung hindi naman niya pinatawag. Ito ang problema. Si Esther po, nung panahon na yan, 30 days na siyang hindi pinapapunta ng hari sa inner courts. Parang siguro nagsawa na sa kanyang hari. 30, imagine, yung asawa mo hindi mo nakita 30 days. Wala na, yun ang fall out of love na yun. Pero diba, ayun, imagine nyo na lang. Hindi na siya kinakausap. Okay? Tapos, ngayon, nagre-request si Mordecai, kausapin mo naman yung asawa mo, sabihin mo, i-revoke yung batas. Tapos meron pang isang rule. Bawal kang basta-basta pumasok sa inner courts. Kasi, anong gagawin sa'yo pag pumasok ka doon? Papatayin ka. So, kunyari ako si King Xerxes. Tapos pumasok ka sa inner court. Eh, medyo masama gising ko. Tapos pangit yung timpla ng kape. Titingin na ako sa likod. Ano yan sa'yo? Patay ka. Kasi nyo? Unless, sabi dyan, makakaligtas ka lang pag inabot sa'yo ng hari yung gold na scepter niya. Yung golden scepter, kapag inabot sa'yo ni King Xerxes, ibig sabihin, inaalaw ka niya na pumasok. You have found favor in the king's eyes. Gets? Okay, may solusyon pa, di ba? Solusyon pa. Pero sa Esther, syempre, isang buwan na siyang hindi pinapatawag. So, malaki ang posibilidad na pag pumunta siya doon, ano nangyari sa kanya? Take siya. Okay, so punta tayo sa verse 12. Pagkatanggap ni Mordecai ng message ni Esther, o sabi ni Esther, yung ko, bahala kayo dyan. Mamatay na kayo. Parang, di ba? Bahala kayo. Gusto nyo, ay may 11 months pa nga tayong mabuhay. Gusto nyo, ako patay agad. Di ba? Kasi parang gusto nila, makulan na siya. Kasi nga, pag pumasok siya doon, patay talaga siya. So, ayan. Natanggap ni Mordecai yung message niya. Dito na dumating yung ating main scripture. Parang sinumbat-sumbatan din siya ni Mordecai dito. Sabi niya, huwag mong isipin, porque nasa palasyo kayo, mas ligtas ka kaysa sa ibang mga Jews. O, di ba? Hindi sasabihan niya siya. Sabi niya, pag nahimik ka sa panahong gaya nito, tingnan niyo to may tutulong at magliligtas pa rin sa mga Jews na galing naman sa ibang lugar. So nakita natin dito, si Mordecai, naiintindihan niya yung covenant promise ni Lord sa kanyang piniling lahi. Diba? May promise Lord sa kanila na mula sa lahi ng mga Hudyo, i-raise up ang sino? Ang Messiah. So hindi sila papayagan, hindi papayagan ni Lord na maubos sila. Gets? So naniniwala siya, sabi niya, kahit wala kang gawin, meron someone from other place na magliligtas sa mga Jews. Pero, ikaw, ano mayroon sa'yo? Mamamatay ka. Pati ang pamilya ng tatay mo. O kahit wala kang gawin, mamamatay ka pa din. Pero malay natin, ito na. Baka naman naging reyna ka para sa ganitong pagkakataon, di ba? For such a time as this. So dito, sinasabi ni Mordecai kay Esther, baka naman inalaw ng Lord na maging reyna ka. Sa dami-dami nung nag-apply bilang reyna, ikaw yung napili. Baka naman ito yung rason. Kasi hinahanda ka ni Lord para sa moment na to. Nagigets? Okay, next tayo. Wait lang. Sorry, intro pa lang to. Mabilis lang yung points. Okay, sabi sa verse 16, sige, i-gather niyo lahat ng mga Jews sa Susa. Tapos mag-fasting kayo. Ito sinasabi nito ni Esther. Sagot niya kay Mordecai. Siguro nahimasmasan na siya, so na-realize niya, kailangan kong mag-take a leap of faith. Okay, kailangan kong manampalataya sa Lord. Na nilagay niya ako dito for this reason. Okay, for such a time as this. Sabi niya, sige, gather niyo lahat ng mga Diyos ng Susa. Tapos, anong gagawin? Mag-fasting kayo at mag-pray para sa akin. Huwag kayong kakain o iinom ng kahit ano sa umaga at sa gabi sa loob ng 3 araw. So, ilang araw daw po? 3 days sila, buong empire. Lahat ng Diyos sa empire mag-fasting. 3 days, 3 nights, walang inom, walang kain. Okay? Hindi lang yung mga tao. Ganun din ang gagawin namin mga katulong ko. Pati silang mga Hudyo doon sa palace. Yung mga, hindi pala Hudyo. Pero si Queen Esther pati ang kanyang mga katulong. Tapos noon, pupunta ako sa hari kahit bawal yun sa batas. Tapos may famous line ni Queen Esther. Basta natin lahat, 1, 2, 3, go!
Mamatay na akong mamatay. If I perish, I perish. Bahala na. Kung papatayin ako, edi papatayin. O, di ba? Parang, sige. Nagagawin ko pala rin. Hindi. This is a sign na pinakita niya na siya ay sumasampalataya sa Lord. And kahit mamatay man siya, okay lang. Okay, so, punta tayo sa chapter 5. Nung pangatlong araw ng pagka-fasting, ay natapos na yung fasting days. Sinuot na Esther ang damit niya ang pangreyna at tumayo siya sa inner court ng palasyo. Sa tapat ng kwarto kung nasaan ang trono ng hari. Tapos, King Xerxes, nakaupo siya doon. Sa gitna nakaharap sa entrance. Nung makita ng hari na nakatayo si Queen Esther sa inner court, sa tingin niya papatayin siya. Siyempre, hindi tapos na yung story kung pinatayin niya. Sabi na tuwa siya dito at tinapat niya kay Esther yung gold scepter niya. So, Esther has found the favor of the king. Okay, so, tinabas sa kanya yung scepter, ang ginawa niya, lumapit siya at hinawakan niya yung dulo niya. Ibig sabihin, natanggap niya yung favor. Ibig sabihin, hindi siya pinatay. Tinanong siya ni King Xerxes, anong gusto mo, aking reyna? Ibibigay ko sa'yo kahit kalahati ng aking kaharian. O, diba? Ang sweet. Kalahati ng buong Persia kaya niyang ibigay kay Esther. Ano sa tingin yung sinabi ni Esther? Sige, akin. Then sinabi niya, isa lang po ang request ko. Gusto ko kayong makasama sa isang kainan, sa isang handaan. Magpa-prepare siya ng isang banquet kasama ang hari at sino? Sa tingin niyo? Si Haman. Ano rin yung story? Hindi ko na nabukit. Pero ayun na, si Haman. Isasama nila si Haman. Tatlo lang sila. So kung ikaw si Haman, wala kang kaalaman anong rason. Pinatawag ka, in-invite ka. Paborito mo na ng hari, in-invite ka pa ng reyna sa isang banquet. Anong mararamdaman mo? Di ba? Ang special mo naman. Ano ba? Nasa iyo na ang lahat. Di ba? Parang naman na sa pinakatuktok. Nasa pika na ng iyong tagumpay. Ayan. Kaya ngayon, itong si Haman, syempre, pumunta siya. Pumunta siya dun sa kainan. Habang kumakain sila, saya-saya niya. Anong ginawa nila doon? Syempre, uminom. Natatandaan nyo, kapag may banquet, may inom. Pagtapos ng banquet, ay hindi. During banquet, sabi ni King Xerxes, o sige na, Queen Esther, sabihin mo na kung anong gusto mo. Inulit niya, ibibigay ko sa'yo kahit hanggang kalahati ng aking kaharian. Sabi ni Queen Esther, ayaw ko pa. Sabi niya, isa pang banquet. Sasabihin ko sa'yo, pag nag-banquet pa tayo ng isang beses pa. Okay, so prepare siya ulit ng banquet, silang tatlo ulit. Tapos, tsaka niya sasabihin yung request niya. Okay, excited na ba kayo? Pero ayun, so si Haman, lasing, lumabas siya sa palasyo, tapos nakita niya ngayon si Mordecai. Siyempre si Mordecai, luluhod din. Hindi. So ang saya-saya niya na, good mood siya eh. Gusto siya ng hari, gusto siya ng reyna. Tapos nakita niya si Mordecai, ano kaya ang naging mood niya? Nasira yung mood niya. Ang ginawa niya ngayon, umuwi siya sa bahay, pero hindi niya pa pinatay. Hindi niya pa pinatay si Haman. Umuwi siya sa bahay, ano saan na? Ayan. Kinuwento niya ngayon sa kanyang asawa, sa kanyang mga kaibigan. Yun nangyari. Sabi niya, eto pa. Sabi niya. Nagpakain si Queen Esther tapos walang ibang bisita. Yung hari lang, tsaka ako. Bukas invited ulit ako sa salo-salong inihanda niya. So pinabukasan meron na naman. So ang saya-saya niya. Kasama ang hari. Kaso lang, baliwala daw lahat ng yun hanggang nakikita niyo yung June si Mordecai na nakaupo sa entrance ng palasyo. Ano lang, doon siya nagkatrabaho, kaya na doon siya. So sabi ng mga kaibigan niya, tsaka ng asawa niya, at asawa niya si Zeresh, sabi niya, di magpagawa ka ng mataas na pangbitay. So sabi, kumuha sila ng mga 75 pero kumuha ka ng kahoy na matulis, 75 feet, mataas. Nakatanim sa lupa. Tapos, ang balak, bukas ng umaga, sabi, unahin mo na si Haman. Huwag mo na hintayin 11 months. Ay, si Haman, si Mordecai. Unahin mo na si Mordecai. Huwag mo na hintayin 7 months para hindi nasisira yung mood mo tuwing nagpa-party ka. Di ba bukas na nga yung next na banquet? Sabi ni Haman, sige, bukas ng umaga, itutusok natin dun si Mordecai. I-impale siya doon. Okay, gets? May plano na siya, patayin. Ayun, sabi niya, gustuhan niya yung idea. Kaya, nagpagawa nga siya ng pabitan. Okay. Kaso, that same night, imagine nung gabi na yun, habang ginagawa yun, yung pambitay,
si Mordecai, si Haman, hindi pa siya umuwi, nasa palasyo siya. Tapos si King Xerxes hindi makatulog. Coincidence lang, hindi siya makatulog. So kapag kayo hindi kayo makatulog, ano ginagawa niyo? Nagpapatugtog ng Spotify. So naman niya, wala pang Spotify. Kaya sabi niya, basahin niyo nga sa akin yung Chronicles, yung pinapasulat, yung records. Records sa mga nangyari sa kaharian. At walaan niyo kung ano yung binasa ng mga kawat. Hindi nga alam siya. Yung sinabi ko kanina, yung niligtas ni Mordecai, yung buhay ng hari mula dun sa dalawang bantay, na balak siyang patayin. Sabi ngayon ni King Xerxes, ay oo nga pala, no, niligtas nga pala ako ni Mordecai. Nabigyan na ba natin siya ng reward? Hindi pa po, sabi ng kawat. So sabi niya, sige. Meron pa bang natitirang official dito? Sino yung natitirang official sa palasyo ng time na yun? Si Haman. So pinatawag niya si Haman ngayon. Si Haman pumasok doon sa court. Asan na? Ayan, pumasok nga si Haman, tinanong siya ng hari. Sabi niya, meron akong taong gustong i-honor. So kung ikaw si Haman, sino kaya, anong may isip mo? Siyempre isipin niya siya yun, kasi nga, nasa tuktok na siya ng tagumpay niya. Sabi niya, anong magandang gawin ko para sa kanya? So ito si Haman, kinilig. Wala hindi nakalagay, pero lang, interpretation na natin. Siyempre kung ikaw yung kikiligin, naku naman, King Xerxes, hindi mo pa sabihin sa akin na kung anong gusto ko. Pinapaganyan-ganyan mo pa. Sabi sa, anong magandang gawin sa taong gusto kong i-honor? Sabi naman, so sinabi niya lahat ng gusto niya, sabi ni Haman sa hari. Para po sa taong gusto niyong i-honor, dapat ilabas ang mga damit na panghari. Yung mismong sinusuot niyo. Iparadin niyo rin po ang kabayong sinasakyan niyo at suotan niyo ng corona. Tapos tawagin niyo po ang isa sa pinakamataas niyong official at isuot niya yung mga damit na yon sa taong i-honor niyo. Pasasakayin niya sa kabayo ang taong yun at ililibot sa plaza. So isasakay niya sa kabayo sa ilalim ng official. Sa plaza ng city habang sinisigaw ito. Ganito ang ginagawa ng hari sa taong gusto niyang i-honor. So ayan, di ba? Napupulfill na yung mga fantasy niya ni Haman. So ayan, sabi sa kanya ni King Xerxes, sige, gawin mo yan kay Mordecai. Di ba? Imagine mo, kakatapos siya na magpagawa ng bitayan para kay Mordecai. Tapos ang utos sa kanya ng hari, gawin mo yung mga sinabi mo kay Mordecai. Ito yung turning point ng story. Dito na rise up si Mordecai bilang paborito ng hari. So kung ikaw si Haman, ano magiging reaction mo? Bad trip, di ba? So punta tayo sa chapter 7 verses 3 to 6. Ito na, nandito na sila ngayon sa banquet, sa pangalawang banquet, day after na. So hindi na tuloy yung pagpapatay kay Mordecai. So ginawa talaga ni Haman yung pinapagawa, yung ililibod niya sa plaza, nakasakay ng kabayo, ganyan-ganyan. Siya sabi na kumunari siya masaya, bawal siya simasimang doon. Sabi niya, ganito ang ginagawa ng hari sa mga taong gusto niya i-honor. Panggap-panggap siya. So, okay lang, kasi kinabukasan, meron ulit banquet. Kasama ulit yung hari at yung reyna. So, masaya pa rin siya nito. Tapos, tinanong na ulit ni King Xerxes, sabi niya kay Esther, sige, Esther, ano bang gusto mo? Sabihin mo na yung request mo. Ibibigay ko sa'yo kahit hanggang kalahati na kakagala. Kabisado niyo na yun. Kaya naman. So, ayan. Sumagot si Queen Esther. Ito sinabi niya, kung natutuwa kayo sa akin, mahal na hari, at kung papayag kayo sa request ko, gusto ko po sanang mabuhay pa ako at ang mga kababayan ko. So, ito na. Inamin na ni Queen Esther, isa siyang Hudyo. Binenta kami, ako at ang mga kababayan ko, para patayin. Kung sana ibibenta lang kami para maging alipin, mananahimik na lang ako at di ko na kayo guguluhin. Pero plano mo sa akin at ubusin ang lahi namin. So, sinumbong niya na. So, ano na kaya nagiging reaction ngayon ni Haman? Siguro umiinom siya ng wine, nadura niya. Di ba? So, sabi nagalit si King Xerxes, sabi niya, sino ba yan? Nasaan yung taong nagplano niya? Sabi ni Esther, yung kaaway at kalaban namin na si Haman, yung masama si Haman. Sa Balis class, tinuro ni Esther si Haman. Sa gulat si Haman. Tapos si King Xerxes, syempre, nagalit. Ginawa ni King Xerxes, lumabas. Lumabas siya, pumunta siya sa terrace. So naiwan doon si Esther tsaka si Haman.
Tapos sabi doon, takot na takot si Haman sa harap ng hari tsaka Reyna. So nagmakaawa siya ngayon, gumanon siya kay mga ate ako. Gumanon siya kay Queen Esther. Queen Esther, tawaan niyo po ako. Kasi nagmamakaawa siya kay Queen Esther. Sakto, pagbalik ng hari, hinihila-hila niya yung damit ni Queen Esther. Pagbalik ng hari, nagulat si King Xerxes. Ano ginagawa mo? Balak mo pang raping yung ganon, yung term. Dito sa Pinoy. Balak mo pa talagang raping yung asawa ko sa palasyo ko Sabi may dumating na kawan. Sabi, ipadakip siya. Sabi, dinakip siya. Sinumbong mo kawan? Sabi, mahal na hari, nagpagawa yun ng bitayan para kay Mordecai. Sabi niya, legit, sinumbong siya. Sabi ni King Xerxes, bitayin niyo siya doon. So, ang ending, siya yung tinusok doon sa kahoy. So, ayan na. Goods na? Goods na? Ending na? Hindi pa po. Tandaan nyo, ang batas ng hari ay irreversible. So, yung sinabi na in 11 months, papatayin lahat ng Hudyo, active pa rin. Okay, so anong gagawin natin? Ngayon, ginagamit kasi para iselyohan yung mga batas, yung singsing ni King Xerxes. Binigay niya yun ngayon kay Mordecai at kay Esther. Ang ginawa nila, gumawa sila ng bagong batas na lahat ng aatake, lahat ng susubukan pumatay ng Hudyo, pwedeng lumaban yung mga Hudyo. Okay, so lahat ng tao, ending no, lahat ng tao, ayaw na nilang patayin yung mga Hudyo kasi alam nila na favored sila ng hari. Palakpakan natin si Esther. So ayun, diba ang haba ng story? Intro pa lang yun. Joke. Ayan na. So, sa haba ng story na yun, so buong book ng Esther, 10 chapters yun, may trivia ako sa inyo. Never nabanggit si Lord. Kahit isang beses, hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi nabanggit si Yahweh, kahit Lord man lang. Hindi siya nabanggit. Okay? So, sa haba-haba ng story na yan, anong matututunan natin? Tingnan natin. Sabi dito, it's about God's providence, not about luck. Wait lang. Lilipat lang ako ng notes. Okay, so kung tutusin actually, nung time na yan, pwede mo ma-question si Lord ba nandun pa din? Sa sitwasyon nila nung time na yan, na yung mga tao niya, yung pinili niyang lahi, nagkawatak-watak, nasa iba't ibang mga lugar. Tapos, parang wala na si Lord. Dito nga sa book, hindi na siya binanggit. Diba? Matatanong mo, Lord, faithful ka pa rin ba sa covenant mo, sa amin, sa mga Hudyo? Nung time na yan, and given the fact na never kang nabanggit dito sa entire book ng Esther. But it's amazing to think na kahit never nabanggit si Lord doon sa libro, lahat ng nangyari points out to Him. A God who is faithful to His covenant promise. So, sa libro na yan, kahit basahin mo wala, unang page ng dulong page, wala kang makikitang himala. Walang dagat na hinati. Walang patay na binuhay. Walang bulag na makakita. Walang pinay na nakalakad. Walang katomi na luminis. Okay? Pero, tingnan natin yung mga nangyari Sa 127 na babae, or hindi man lang 127 yun, bakit si Esther yung pinili ng hari? Sa dami ng official doon sa kaharian na nagkatrabaho doon sa gate, bakit si Mordecai naka-overhear ng plano na patayin yung hari ng dalawang bantay? Si Vashti, wala namang batas na bawal siyang humindi sa hari. Humindi siya sa hari, pinatasik siya. Si Esther, na 30 araw nang hindi kinakausap ng hari, pumasok sa inner courts. Pero yung favor ng king nasa kanya, hindi siya pinatay. Okay? And nung si King Xerxes galit na galit, iniwan niya yung dalawa, si Haman tsaka si Esther. Pagbalik niya, yun yung nakita niyang scene. Swerte lang ba sila? Coincidence lang ba yung mga nangyari na yun? Sa tingin niya. Okay, so sabi niya, no, it's not luck, it's about God's providence. Lahat ng yun, sinadya ni Lord na mangyari. Okay? Kasi, it is a way. Like, nasabihin niya sa atin na He's still in control. Kahit na parang hindi na. Kahit hindi na siya nababanggit. Kahit hindi na siya nararamdaman. Hindi na siya nakikita. Isipin mo, Hudyo, nakikipag-inuman, nag-asawa ng
ng pagano. Okay, so ito, nasa moral compromise yung mga tao. Wala sila sa sarili nilang lugar. Hindi sila sumusunod sa Lord. Pero, si Lord, in control pa rin siya, kahit nandun sila sa lugar niya. Sabi dito sa second point, the place where God puts us is not always present. So, si Esther ay reyna ng Persia. Hindi siya reyna ng Israel, hindi siya reyna ng Judah. Okay, sa dami-dami ng bansa, reyna siya ng Persia. Okay, isang paganong bansa, isang wicked na bansa, na notorious sa pananakop ng mga teritoryong hindi kanya. Okay, ginawa siyang reyna doon. And sabi ni Mordecai, di ba? Malay mo, pinili ka ng Lord for such a time as this. Sabi dito, it's not always prosperity and healing, not always dreams come true. It can be a place of challenges, struggles, lack, worries, uncertainty. Pero, kahit ganun yung lugar, kahit ganun kapangit yung lugar, kahit ganun kapangit yung sitwasyon mo, God is still there. Nandoon siya, kahit hindi natin siya makita. Sa pagbabasa mo ng buong libro na Esther, hindi mo siya nakita. Pero God was working behind the scenes. Sabi, He is a faithful God. And maybe He put you there for such a time as this. Tayo din lahat. Kung ikaw nasa lugar ka ngayon, na feeling mo ang pangit-pangit, nasa sitwasyon ka na ayaw mo na, o kaya gusto mo nang subukan, nasa group of friends ka ng mga pasaway, mga lasinggero, o kaya nasa workplace ka na very toxic, kaya nasa course ka na hindi mo gusto, ng hirap-hirap, kaya nagkakandala-tsalatsa yung buhay mo. Lagi mong tandaan, God is faithful. At nandun siya sa lugar na yun, kahit pangit yung lugar na yun. Okay. Sabi dito sa pangatlo, God can accomplish His plans with or without us. Naniniwala ka ba importante ka? Amen po. Sabi mo sa katabi mo, importante ka. Nagpapasabi na ako sa katabi, first time ko ito ginawa. Ayan, sabi dito, we are not irreplaceable and indispensable. God's sovereignty never stops without us. Sabi nga ni Mordecai, di ba? Kahit hindi kumilos si Esther, kahit wala siyang gawin, si Lord, gagamit ng ibang tao. Kung hindi man ibang tao, gagamit siya ng hayop, o kaya ng bagay, o kaya ng panahon. Siya ay in control, siya ay sovereign. Okay, kahit wala tayong gawin, kaya niyang i-accomplish lahat ng mga plano niya. So, wag natin tingnan kung ano yung kaya mong gawin. Ito yung kaya ko, ito yung hindi ko kaya. Pero, tingnan natin kung ano yung kaya gawin ni Lord in His sovereign will, what He can accomplish. Sabi dito, that moment when Esther took a leap of faith, she realized how true her God is. Hindi niya na tinignan kung anong meron siya, kung ano yung kaya niyang gawin. Kaya niya bang baguhin yung isip ng hari? Kaya niya bang akitin yung hari para hindi siya patayin? Diba? Wala. Nagtiwala lang siya sa Lord na hindi siya papatay ng hari, that she will find favor in the king's eyes, and it happened. And sabi, and even at times na tumitingin tayo sa sarili mo, sa sarili nating kakayahan, o sa sitwasyon na meron tayo, kahit na tayo reluctant, sabi dito, God does not condemn our reluctance. Sabi, it's okay not to always have great faith, as long as we believe that we always have a great God. Actually, nakuha ko itong point na to sa Faith Like No Other ng Victory Church. Sabi doon, faith like no other does not mean that we always have a great faith. Faith like no other means that we always have a great God. So, kahit na nagda-doubt ka, kahit minsan reluctant ka sa pananampalataya mo sa Lord, okay lang sa kanya. Si Esther nga nung unang sinabi sa kanya ni Mordecai, sabihin mo na sa hari na Hudyo ka, ginawa niya ba agad? Di ba hindi? Anong nauna sa kanya? Nauna yung takot. But it's not about it. Kung natakot ka ba? Di ba? Ang mahalaga is, you overcome that doubt. You overcome that reluctance. Kaninang umaga may nakita akong FB post. Ito na ba yun? Tama, ayan yan. So, post yan sinare yan kanina ni Red Pen Logic with Mr. P. Nakita niyo, sinare yan kanina ko nilagdag yun kasi nagandahan ako. Sabi niya, doubt isn't toxic to faith. Unexpressed doubt is. Sabi, nagkaroon na ng isang pag-aaral na sinabi,
na ang ginawa nila is, naghanap sila ng 500 na youth group graduates, and sabi, over 70% ng mga high schoolers na yun ay may serious doubt sa faith. Kayo ba minsan nagda-doubt din kayo sa inyong faith? Diba? Siyempre lahat kayo nakaranas niya. Pero, less than half of those young people share their doubts and struggles with an adult or friend. So, wala silang mapag-share na ganito po yung nararamdaman ko, nagda-doubt ako, nangihina yung faith ko ngayon. And sabi dito sa last time, ito na lang, para mabilis na tayo. Sabi, expressing your doubts often lead to a stronger faith. Okay, so it's not about bawal ka mag-doubt, hindi pwede mag-doubt. Pwede ka mag-doubt. And actually, kapag na-overcome yung doubt mo na yun, you end up having a stronger faith. Kaya kung ikaw, nararamdaman mo ngayon na nanghihina ka sa faith mo, nagda-doubt ka, nandiyan ba talaga si Lord? Hindi ko siya maramdaman. Parang ang layo-layo niya sa akin. Pwede kang makipag-usap. Okay. We have a church community, so eto, diretso tayo sa next point ko. Sabi dito, our faith sometimes need a lot of urging and nudging. Okay, katulad ni Esther. Kung hindi pa siya sinabihan ni Mordecai, bakit ako mamatay ka din? Diba? Hindi pa siya parang lalakas yung loob niya. Sabi niya, there are other people walking beside us who urge and nudge us towards godliness. May mga tao na pwede kang sabihan. May mga tao na nagpipilit sa'yo, di ba? Na manampalataya ka. Kaya praise God sa mga ating kuya natin dito sa church na lagi nagre-remind sa atin, sa mga the 99, patot sa mga the 99, na sinusundo tayo every Sunday, di ba? Para lang umatin ka ng service. Sa mama mo, nagigising ka every morning para mag-donuts ka, pero di ka naman nagigising. Pero nag-donuts siya, so nag-pray ka niya, di ba? Praise God para sa mga taong yun. Sa mga kaibigan natin na nag-encourage sa atin, na nag-urge sa atin, nag-nudge sa atin. Actually, meron akong dalawang kaibigan ngayon na nandito. Ayan, si Kuya Jasper at si Kuya Jasper. Parang pakinggan natin sila. So, pero ayan, actually, si Kuya Genesis, siya yung aking urger, siya yung aking nudger. Taga-encourage kayo kapag ako ay nagda-doubt or kapag meron akong pinagdadaanan na mabigat. And praise God sa buhay nila. And kung ikaw yung tao na yun, ikaw yung exhorter, ikaw yung urger, ikaw yung nudger. Praise God sa buhay mo. Amen po? Amen. Actually, ayan na yung last ko. Ayan. Wala na. Okay, pwede po ba tayong lahat na tumayo? To continue with our program for tonight. Tumagal na naman ako, 8:50. Okay. May natulang po ba kayo? May napulot ba kayo sa mga pinagsasabi ko dito? Sorry kung di pa ako ganun kasanay. Pero ang point lang naman is, etong story na to, etong Book of Esther, pinapakita sa atin na kahit sa mga panahon o sa mga lugar na parang si Lord, hindi mo siya makita, hindi mo siya mabasa, hindi mo siya maramdaman, nandun pa rin siya, He's working. Sabi sa isang kanta, even when I don't feel it, you're working. Actually, yun yung next song. Even when we don't see it, He's working. Naniniwala ba kayo doon, mga kabataan? Amen po. So this time, damin naman ang presence ng Lord. And let us reflect sa message na yun ng Book of Esther. As we sing this song, making it as our prayer. Serious na boys, serious na. Let's sing this song for the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming pong salamat for this time. Sa pagkagamit mo ng iyong mga salita para po sa urging, Panginoon, sa reminding, sa nudging, sa correction, Panginoon, or maybe even sa healing, sa peace, Panginoon. Right now, I just want Lord to continue to feel your presence. And kahit hindi namin kayo maramdaman, Panginoon, we believe na ikaw po ang Diyos circle na nandito in our midst, working in this place. Hallelujah, Lord Jesus. Let's sing this song to the Lord. You are here.
Once again, you are here.
Lord, sa gabing ito, lubos po namin pinagpapasalamat. Ang muli niyo pong ipinaalala kung sino po kayong Diyos, Panginoon. Sa kabila kung minsan ay hindi po namin kayo maramdaman. Sa kabila, Panginoon, na hindi ka namin makita, Panginoon, ikaw ay nananatiling Diyos sa aming pong mga tabi aming Ama. Patawarin niyo lamang po kami, ang bawat isa po sa amin kung minsan ay nawawalan po kami ng pag-asa. Kung minsan, Panginoong Diyos, ay kinokontrol po namin ang mga bagay at hindi po namin naalay po sa inyo ang lahat. Kaya aming Ama, salamat muli sa pagpapaalala at sa pagbigay po ng aral ng iyong pong mga salita sa buhay po ng bawat isa sa gabing ito. O Diyos, patuloy na ang aming pong pananampalataya ay patatagin niyo po sa inyo, Panginoon. Patatagin niyo po, Panginoon, lalo na sa panahon na minsan kami po ay may mga pinagdadaanan na hindi po namin alam, aming Ama. Hindi namin alam kung ano po ang mga mangyayari. Hindi po namin alam, Panginoong Diyos, kung ano po ang tunay mong plano, Lord. Pero tulungan niyo kami na patuloy na magtiwala, patuloy na manampalataya po sa inyo. At sa gabing ito, Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang lahat ng buhay na nandito, Panginoon, sa silid, Panginoon, na ito. Ama, ikaw ang Diyos ang siyang nakakakita ng kalapong pinagdadaanan. Ikaw ang Diyos ang siyang nakakaalam, Panginoon, kung ano man po ang kalapong inaalala sa buhay. Sa pag-aaral man po nila, sa pamilya man po nila, sa nanay po nila, sa tatay po nila, sa mga pangarap po nila, sa trabaho po na mayroon po sila, O Diyos. Patuloy po kayong mangusap sa kanila, hindi lamang sa paraan na kami po ay umaawit, hindi lamang sa paraan na nandito kami sa loob ng lugar po na ito, Panginoon, kundi sa lahat po ng dako, O Diyos, kung nasaan lang po kami, patuloy pong ipaalala na nandun po kayo, aming Ama. And Lord, salamat sa mga awitin na inyo pong ibinigay sa gabing ito, na nagbigay po sa amin ang pagpapaalala na ikaw ang Diyos na laging nandyan para po sa amin, Panginoon. Sa sitwasyon na natatabunan po kayo, patawarin niyo po ang lahat kung minsan ay nakikita po namin ang laki ng problema, pero hindi po namin nakikita na ikaw ang malaking Diyos na mayroon po kami, Panginoon. That's why, Lord, lahat po ng napakinggan po namin mga salita na nagmumula po sa inyo, tulungan mo kami na maalala po namin ito sa lahat po ng sitwasyon ng aming po mga buhay, Lord. Kami man po ay dumaan ng kalungkutan, dumaan po ng kakulangan, dumaan ng po, Panginoon, ng kaliliman, Panginoon, dumaan ng po, Diyos, sa mga mahirap na sitwasyon, Panginoon, sa buhay po na ito. Tulungan mo kami na maalala po namin kayo, Panginoon. And Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos ang muli pong nagpaalala po sa amin, aming Ama, na kahit kailan kami man po ay masaya, kami man po ay may malungkot, kami man po ay may pangangailangan, kami man po ay wala, kami man po ay may sakit wala, Panginoon, nananatili po kayong Diyos sa amin pong mga buhay, aming Ama. Lord, sa lahat po ng kahinaan na mayroon po kami, sa lahat po ng kawalang pananampalataya na mayroon po kami, Panginoon, patuloy mo po kami ng turuan na ibaling ang lahat po sa inyo. Sapagkat pinaalala niyo po sa amin ngayong gabi na hindi po namin control, Panginoon. Hindi po namin alam ang mga mangyayari sa aming mga buhay, pero naniniwala po kami na alam niyo po, O Diyos, ang lahat po ng aspeto po ng aming mga buhay, Ama. Lord, patuloy na ikaw ang Diyos, ang siyang magparanas ng iyong pong banal na presensya, Panginoon, sa loob at sa labas ng lugar po na ito. Kami man po ay nasa bahay, kami man po ay nasa paaralan, saan naman po ang aming gagawin, saan man po kami magpunta, aming Ama. Iparanas mo sa amin, O Diyos, ang kadakilaan mo sa aming pong mga buhay. And Lord, naniniwala po kami kung nasaan man po kaming sitwasyon ngayon, Panginoon, at man po ang aming pinagdadaanan, Ama. Ikaw ang naglagay po nito sa amin dahil ikaw po ang Diyos na may plano po na maganda para po sa amin, Panginoon. And Lord, ikaw ang Diyos ang siyang patuloy na papaalala po sa amin na kahit kailan, kahit saan, hindi mo po kami papabayaan dahil ikaw ang Diyos ang siyang nangako sa amin noon pa man, O Diyos. Ikaw na ang Diyos na pumili po sa amin. Ikaw po ang Diyos ang siyang nagmahal po sa bawat isa na nandito ngayon, Panginoon. Kaya patuloy kami, O Diyos, na magtitiwala sa mga salita mo na ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na hindi sumisira sa mga pangako mo. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tutuparin mo ang mga salita mo na iniwan, na ibinigay po sa aming mga puso, O Diyos. Kaya, Ama, salamat sa lahat po ng inyo pong kapangyarihan, sa lahat po ng inyong magawa sa
Diyos na laging nandyan po para po sa amin, Panginoon. Kaya Ama, siluhan niyo po ng iyong banal na dugo, ang mga salita mo, ang ating mga inawit, Panginoon, ang mga makalangit na awitin, O Diyos, na hindi lamang po namin ito nababasa, hindi lamang namin po ito binabanggit sa aming mga labi, kundi makita po ito sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa mga tao na patuloy mong ginagamit, Panginoon, para mayayag ang mga salita mo, para maging taluyan ang iyong pong banal na Espiritu ng iyong pong pagpapala, Panginoon. Pagpapala na hindi mawawala po sa amin kahit kailan, aming Ama. Pagpalain niyo po sila sa lahat po ng kanilang pagpapagana, sa kanilang pong mga oras, Lord, sa lahat ng talento, Panginoon, na kanilang pong pinapagamit po sa inyo. O Diyos, patuloy niyo po silang pagpalain at sa gayon, Panginoon, patuloy mo silang gamitin, O Diyos, na sa mga buhay po nila ay marami pang mga kabataan o